Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 10 milyong pisong pabuya ang ibibigay sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa iba't ibang kaso. Tig 1 milyong piso naman ang patong sa ulo ng 5 pa niyang kapwa akusado. Kasabay niya ang paglalabas ng wanted poster sa 6 kaugnay ng kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Nakatutok si June Veneracion. Dahil sa kanyang patuloy na pagtatago, naglabas na ang PNP ng wanted poster ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang reward, 10 milyong piso para sa mga kapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Si Kibuloy ay may warrant of arrest kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Ang pabuya ay inanunsyo ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Naglabas din ng wanted poster para sa 5 niyang kapwa-akusado. Meron silang tig 1 milyong pisong patong sa ulo. Ang milyon-milyong pisong pabuya ay galing daw sa mga kaibigan nila Abalos na hindi na niya pinangalanan. Meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now at gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward. Matatanda ang noong Hunyo, nauwi sa tensyon ang sabayang pagsisilbi ng arrest warrants kay Kibuloy at kanyang mga kasamahan sa iba't ibang lugar na pag-aari ni Kibuloy. Sa headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, binomba pa ng tubig ng kanyang mga taga-suporta mga pulis na magsisilbi ng warrant. Sa intelligence information daw nila Abalos, nasa loob pa rin ng bansa si Kibuloy. Nauna lang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malapit na kalyado ni Kibuloy at administrator ng mga ari-arian ng KOJC na alam niya kung nasan si Kibuloy. Hindi niya raw sasabihin. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Pinag-aaralan pa ng PNP kung pasok sa obstruction of justice ang sinabi ng dating Pangulo. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawakan po dito sa PD 1829. May hamon naman si Abalos kay Kibuloy. May warrant, wala kang kasalanan. Sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Patuloy na kinukunan ng pahayag ang kampo ni Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nire-respeto raw ng Kingdom of Jesus Christ ang pag-aalok ng pabuya sa makapagtuturo sa kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy at iba pa nilang leader. Pero pinuna pa raw nila ang hakbang na inuna pa raw ng gobyerno kaysa aksyonan ang inihain na motion for reconsideration ng pastor sa Justice Department. Ginagamit umano ng administrasyon ang hindi makatarungang akusasyon kay Kibuloy para iligis ang publiko sa mas malaki pang issue na kinakaharap ng bansa. Kabilang ang 2 pulis sa 3 suspect na hawak ng mga autoridad sa pagpatay sa beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli sa Tarlac. Isa sa mga anggulong tinitignan sa krimen, isinanlang lupa na ayaw umanong ibigay sa magkasintahan. Nakatutok si June Veneracion. Iniharap ng PNP at ni DILG Secretary Benhur Abalos ang 2 dating pulis na ito na itinuturing ngayong suspect sa pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Kinilala silang si Romel Aboso at Michael Giyang na nagawol at natanggal sa serbisyo noong 2019 at 2020. Lumalabas sa investigasyon na ang ugat ng krimen ay ang isinanlang lupa ni Giyang sa beauty pageant contestant. There was that plan of killing itong magnobya na to. So makikita nyo, ayaw ibigay ni Giyang yung lupa na isinanla niya kay Geneva. Nung makipagkita raw ang magnobyo sa mga suspect noong June 21 sa Barangay Armenia, Tarlac City, pinalabas daw ng nagsanlang suspect na meron siyang buyer ng lupa. Pero ang intensyon daw pala talaga ay itumba ang mga ito dahil ayaw niyang ibigay ang naisanla niyang lupa. Nauna nang sinabi ng kapatid ni Cohen na may kikitain ng kanyang kapatid noong June 21 sa Tarlac para kunin ang titulo ng lupa na collateral sa utang sa kanila. Yun ang huling beses na nakitang buhay ang dalawa
bago natagpuan ang nasusunog na SUV na magkasintahan sa Tarlac noong June 22. Nung sila ay dumating sa lugar na yon, kaunting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspect. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na ginamit ng dalawang victims. Nitong Sabado, natagpuan ang katawan ng magkasintahan na nakalibing sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. May tig-2 tama ng bala ang magkasintahan na itinutulong dahilan ng kanilang pagkamatay. Isinasailalim na sa forensic examination ang mga baril na nakuha mula sa 2 dating pulis. Bukod sa 2 dating pulis, may 3 sibilyan na hawak ang mga otoridad. Kinilala silang si alias Jeff, alias Junjun at alias Dondon. May 2 pang kasama na patuloy na pinaghahanap ngayon. 2 counts of murder ang inihahandang kaso laban sa kanila. We will make sure that the ends of justice will be served to the family of Itzhak at to the family of Geneva. Talagang ang ustisya ay kakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. We are so sure with the evidence gathered by CIDG and Region 3, sigurado pong hindi makakawala ito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna po ng pagluluksa, nangangamba para sa kanilang kaligtasan ang mga naulila ni Geneva Lopez. 2 kasi sa iniimbestigahan kaugnay ng krimen, dating mga pulis. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mabait, matulungin at masayahin. Ganito kung ilarawan ng kanyang mga mahal sa buhay at kaibigan ang Kapampangan beauty pageant contestant na si Geneva Lopez. Willing siya lagi na tumulong, whether emotionally, spiritually, at kung ano man pwede niya maitulong. Kung pwede lang humingi ng wish na kalit na lang kami, ganun ako willing na ipagpalit yung buhay ko, kapalit kung nasan siya ngayon. Natagpo ang nakabaon ang mga labi ni Geneva kasamang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang liblib na bahagi sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac nitong Sabado, July 6, matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap sa kanila. Sa inilabas na pahayag ng pamilya Lopez, nagpasalamat sila sa mga tumulong at nagbuhos ng oras para mahanap ang kanilang kaanak. Humihingi rin sila ng privacy habang nagdadalamhati at para sulitin ang huling sandali kasama ang kanilang mayapang kaanak. Ayon naman sa legal counsel ng pamilya Lopez, natatakot ang mga naiwang kaanak ni Geneva matapos mapabilang sa persons of interest ang 2 dating pulis. Nung unang nalaman nila na yung 1 or 2 na persons in interest ay dating mga pulis, meron na pong takot Hindi mawawala yung agam sa kanila, siyempre yung takot. Base sa resulta ng autopsy na isinagawa sa bangkay ng magkasintahan, lumalabas na may tig-2 tama ng bala ng baril ang mga biktima. Nakikiusap po kami sa PNP at NBI kung pwede po kaming mabigyan ng mga details at documents, mga evidence that we could use to file the case. Yun na lang pong kulang namin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, Nakatutok 24 Oras. Ipinasabina na ng Senado si Bamban Mayor Alice Guo para harapin ang mga aligasyong isinasangkot sa kanya. Pero sabi ng kampo ng alkalde, posibleng hindi makadalo si Guo dahil sa tromang inabot umano nito sa mga nagdaang pagdinig. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong umaga lang daw nakausap ng kanya abogado si Alice Guo. Pero sabi ni Attorney Stephen David, malamang hindi ito makakadalo sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules. Kaugnay sa Pogo, may trauma o mano ang alkalde mula sa ilang nagdaang pagdinig. Nung kausap ko siya, sabi niya, mukhang hindi niya kaya dahil sa mga trauma na nararanasan niya. Batakin mo naman sa dami ng mga binabatong aligasyon sa kanya. Tapos tinitigawan pa siya doon. Yung stress level niya masyado na mataas. Nauna nang sinabi ni na Senador Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian na kung hindi mag-a-attend si Guo, maaari itong i-contempt at ipaaresto ng Senado. Ayon kay David, may mga gamot nga daw na iniinom si Guo. Yun nga lang wala raw itong makuhang medical certificate. Marami siyang doktor na kinukonsultahan pero ang sad to say, itong mga doktor ay ma-involved. Kasi pag nag-issue sila, papatawag sila ng Senate.
para magpaliwanag. Most likely, hindi makakadalo. Nasaan na nga ba si Guo? Sa ulat ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms na itinalagang mag-serve ng subpoena kay Guo, nalaman daw nila mula sa tauhan ng farm nito sa Tarlac na ilang linggo nang hindi nagpupunta doon ang mayora. Sa ulat na may petsang July 4, sinabing hindi na iserve ang subpoena sa mayor, mga kapatid at magulang nito sa farm. Pero nag-iwan daw sila ng kopya sakaling bumisita doon si Guo. Pumunta rin daw ang mga tauhan ng Sergeant-at-Arms sa munisipyo ng Banban para kausapin ang personal assistant ni Guo pero tumanggi raw ito na tanggapin ang subpoena. Nag-iwan na rin daw sila ng kopya ng subpoena roon. Tinanggap naman daw ng abogado ni Guo ang subpoena pero nilinaw na tanging si Guo lang ang kliyente nila. Sabi ni Attorney David, hihintayin nila ang mga kasong isasampa sa korte laban kay Guo. Reaksyon ni Senadora Riza Ontiveros, dapat inisip muna ng alkalde ang kahinatnan ng umunoy pagsisinungaling at panluloko nito sa Senado. Hindi lang naman daw si Guo ang traumatized, kundi ang mga human trafficking victims, mga dayuhan at Pilipinong pilit daw na pinagtrabaho sa Pogo Scam Compound. Pati raw sambayan ng Pilipino ay traumatized na may Chinese national daw na naging mayor ng Pilipinas. Sabi pa ni Ontiveros, importanteng usapin ang mental health pero hindi raw ito pwedeng gamitin ni Guo para makatakas sa pananagutan lalo't public servant ito. Hinimok niya itong dumalo sa pagdinig dahil ang pagsasabi raw ng totoo ang magbibigay sa kanya ng peace of mind. Inutusan naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang COMELEC Legal Department na bumuo ng fact-finding committee para imbestigahan kung naging tapat si Mayor Guo nung mag-file ito ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Makikipag-ugnayan din daw ang Legal Department sa NBI, Office of the Solicitor General at Senate Committee. Maaari din daw suriin ang mga dokumentong naglalaman ng fingerprints ni Guo para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nilagda na ang kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas na halos katulad sa VFA ng Pilipinas at ng Amerika. Yan po ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hakbang para sa mas maigting na ugnayang pangseguridad ang paglagda ngayong araw sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kinatawan ng Pilipinas si Defense Secretary Gibo Chodoro at para sa Japan, si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko. Sinaksihan naman niya ng ating Foreign Secretary at ang Japanese Defense Minister, gayon din ni Pangulong Bongbong Marcos. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. And I'm very glad that we have come to this day. The signature of the Reciprocal Access Agreement today represents the cooperative relationship that our two nations enjoy, and I welcome this new development which reinforces the effectiveness of our defense cooperation. Bibigyan daan ng RAA ang pagpasok ng Japan Self-Defense Forces sa bansa at ng mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint training exercises tulad ng pinagtitibay ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Bibigyan daan din ito ang pagbibigay ng humanitarian assistance ng Japan sa Pilipinas sa panahon ng kalamidad. Isa ang Japan sa mga sumusuporta sa pagsunod sa international law sa West Philippine Sea at madalas magpahayag ng pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Dadaan sa Senado ang kasunduan na kailangan paboran ng 2/3 ng Senado o 16 na senador bago maratipikahan. Suportado na ito ng Senate President at ng Senate Committee on Defense and National Security. Habang hihimayin naman daw ito ng Senate Committee on Foreign Relations. Habang ang Minority Leader, sinabing mga kasunduan pang ekonomiya, imbes sa pang-militar, ang dapat pinapasok ng gobyerno. Tutol din ang ilang grupo sa RAA tulad ng Lila Pilipinas sa paniwalang makakaladkad ang Pilipinas sa gyera. Ayon naman sa grupong Bayan, ang RAA ay pagpapalawak sa papel ng Japan sa militarisasyon ng Asya at magpapaigting lang sa tensyon sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Ikinagulat ng mga operatiba ang underground tunnel sa sinalakay nilang exclusive resort sa Pampanga na tinutuluyan umano ng mga incorporator at malalaking Chinese boss ng iligal na pogo sa Porac. Sa pader po ng tunnel, may mga nakatagong kwarto. Mula po sa Porac,
Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Emil, bantay sarado nga ng mga otoridad ito nga ni-raid the exclusive resort dito sa Porac sa Pampanga. Ni-raid ito dahil nga pinagahanap yung mga nakatakas na mga boss umano nung illegal na pogo na Lucky South 99. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng Pampanga Police ang exclusive resort na ito sa Porac, Pampanga, Sabado ng umaga. Ang 2 hektaryang property, tinutuluyan raw ng incorporators at Chinese big bosses ng Lucky South 99. Ang iligal na pogo na ni-raid ng mga otoridad dahil pugad umano ng iba't ibang scam, kidnapping, illegal detention, torture, human trafficking at sex trafficking. Hinahanap pa rin ho natin yung mga sinasabi nila mga Chinese na nakatakas, yung mga boss na wala pa. At purpose nga baka sa human trafficking meron pa tayong makuha doon. Gawa sa dekalidad ng mga material ang mga struktura na may mga hardin, bukod pa sa man-made lagoon. Bukod sa parking, meron ding helipad sa compound. Sa loob ng villas naman, may mga mamahaling gamit at muebles. Sariling KTV at game room. Mataas ang seguridad sa lugar na napaliligiran ng mga CCTV at mga aso. Bagsakan ng mga bosses siguro. Kasi talagang mga for VIP lahat yung setup. Different rooms. So kung titingnan mo talagang siguro para sa mga VIP lang talaga yung pumapasok doon. Then they have helipad. So talagang maganda yung lugar. Pero lalong kinagulat ng mga otoridad ang underground tunnel na nagkukonekta sa villa sa pavilion sa gitna naman ng lagoon. Sa kahabaan ng tunnel, may mga lihim na kwartong nakatago pala sa mga pader. Parang ganito rin yung nakita natin na tunnel dun sa ilalim ng mga villa sa Pogo, dun sa Bambantarlac. Ang pagkakaiba lang nito, meron itong mga secret room. Itong kwartong to, bago ka makapasok, kailangan itutulak mo pa tong cabinet. At dito sa loob, medyo kompleto na yung gamit, kulang na lang kama. May cabinet, may aircon, at kung gugustuhin mo, pwede ka ritong magtago. Ang tila maliit na garahe naman, daanan pala papunta sa indoor firing range. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at SOCO kinolekta ang mga slugs at casings na nasa lugar para isailalim sa ballistics exam. Meron naman tayo kasi mga cold cases na iniimbestigahan sa ngayon at dun sa mga body ng mga namatay, nakakuha tayo ng mga slugs and then we will compare these slugs, yung mga nakuha natin dito, kung yung baril na ginamit dito ay yun din ang baril na ginamit dun sa mga namatay. Walang permit ang firing range mula sa PNP, habang wala ring building permit ang ilang struktura. 2 Pinoy incorporators at 6 na caretakers ang kinustudiya ng mga otoridad. Hindi naman inabutan sa lugar ang subject ng search warrant na si Catherine Cassandra Leong, ang authorized representative ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Based po sa investigation po namin na dito po siya nag-stay. So isa po yun sa nag-conduct po tayo ng search warrant po. Siya po ay isa sa mga incorporators and also stockholders po ng Whirlwind Corporation po. Halos isa lang po yung mga incorporators natin and then stockholders dun sa Lucky South 99 po. Kasama si Ong sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice na kinabibilangan ni suspended Bamban Mayor Alice Guo at kanyang kapatid dahil sa posibleng pagkakasangkot sa human trafficking activities. Nagkasundo naman ang mga alkalde sa probinsya na ipagbawal na ang mga pugo sa Pampanga. Emil, yung nakikita nyo sa inyong mga screens, yan yung pavilion no, dito sa gitna ng man-made lagoon, dito sa tinatawag ng mga locals dito na mansion. Walang tulay o ibang access para makarating dyan at kinakailangan na dumaan ka doon sa underground tunnel na nakita natin kanina. Samantala doon sa recovery ng mga slugs at casings ng SOCO sa firing range, nakakuha na sila ng mga slug ng 9mm at caliber 45 na mga baril. Inihahanda na rin yung forfeiture case para sa property na ito. Yan muna ang latest mula nga dito sa Porac sa Pampanga. Emil. Maraming salamat.
Salima Refran. Minamadali na ng pamilya ang pag-uwi sa labi ng Israeling si Yitzhak Cohen na natagpo ang patay kasama ang nobyang beauty pageant contestant sa Tarlac. Marami na raw kasing tradisyong binali ang walang pakundangang pagpatay sa kanya. Mula sa Tarlac, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, inihahanda na nga ang bangkay ng Israeli national na si Yitzhak Cohen. Umaasa ang kanyang kapatid na sa linggong ito, maiuuwi na siya sa kanilang bansa. Inabutan ko rito sa Lotus Funeral Home sa Tarlac si Yaniv habang inaasikaso ang paglipat ng labi ng kapatid na si Yitzhak Cohen patungong Pasay. Mahirap, lalo't labis umano silang nasasaktan ng kanilang pamilya sa sinapit ng kapatid. I remember a very happy person with a big heart that always been there for all the family, and that's very, very sad that he's left us. Dadalin mo na raw ito ng Rizal Funeral Home sa Pasay kung saan ito ikakahon para maiuwi ng Israel. Wala na raw mangyayaring burol sa Pilipinas. Pag naayos na mga dokumento, ibabiyahin na ito. So we have to do it in 2 or 3 days. We have to finish everything. We've been authorized always by the embassy to help the Israel na tao na every now and then, pag may Israel na namamatay, we have to accommodate them. Yeah. Marami ng tradisyong binali ang walang respetong pagdispatsa sa labi. Kaya naghahabol ngayon si Yaniv. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him he's the same in the same night or in the same morning. You need to be buried as fast as possible. You can be back basically into the earth and become part of earth. This is the normal tradition. My brother, unfortunately, was killed and put in the earth, and now we took him out again as fast as possible to put him back again. This is the Jewish religion, the tradition. Nang tanungin kung may mensahe siya sa mga nasa likod ng pagpaslang sa kanyang kapatid. I have no message for them until we don't know exactly who they are. We're waiting for answer. We're waiting to know what exactly happened. Umaasa naman daw siya na hindi titigil ang ating mga law enforcer hanggat di nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Yitzhak. Thank you very much for all the help that you help us from all the law enforcement and also from the diplomatic part of the Philippines, the governor of Pampanga, the governor of Tarlac, and of course my embassy that is friends with all these diplomatic people to discover my brother in Geneva. Samantala, Mel, kanina binalikan ng GMA Integrated News ang masukal na lugar kung saan nahukay sina Geneva Lopez at Yitzhak Cohen sa may barangay Santa Lucia sa Capas, Tarlac. Patuloy na nakukurdunan ang lugar at binabantayan ng Capas Police. Ayon sa mga pulis, hindi pa rin daw tapos ang pagproseso sa lugar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa unang pagkakataon, nagpadala ng fighter jets ng Pilipinas sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Australia. At live mula sa Darwin, Australia, nakatutok si Chino Gaston. Chino? Pia, nagsisidatingan na ang mga aircraft at mga fighter jets mula sa 21 mga bansang magiging kalahok sa Pitch Black 2024 exercises dito sa Darwin, Australia. Kabilang na yung mga FA-50 fighter jets ng ating bansa. Ito'y para pagpapaigting ng kakayahang i-depensa ang ating territorial airspace at hindi raw bilang paghahanda laban sa anumang bansa. Mga pinakabagong fighter jets mula UK, Italy, Germany, South Korea, US, at marami pang ibang bansa masabak sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Darwin, Australia. Kung dati, puro observer lang ang pinapadala ng Pilipinas, ngayon 4 na FA-50 fighter jets at halos 200 support personnel at piloto ang pinadala ng ating bansa. Isa sa pangunahing training na gagawin ang interdiction flights o pagsalubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. Sasabak din sa night flying exercise ang mga piloto. These are more of like yung counter-air at saka yung air interdiction na type of exercise. So lahat dito ay
has something to do sa pagpaprotekta. Ayon sa Royal Australian Air Force, 21 bansa ang nagpadala ng mga aircraft ngayong taon. Marami sa mga kalahok sumusuporta sa Pilipinas sa pag-iit nito ng karapatan sa West Philippine Sea laban sa China, gaya ng US, Japan, UK, Australia, France at Canada. Pero paglilinaw ng Air Force, walang kinalaman ang pagsasanay sa namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa mga nangyayari ngayong issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng Pitch Black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasama ang ating mga eroplano. Pia, pagkakataon din daw ito para sa Philippine Air Force na makita ang performance ng ibang mga modelo ng mga eroplano na posibleng kabilang doon sa mga models na pinag-aaralang bilhin sa ilalim ng MRF Acquisition Program na ang budget ay inaprubahan kamakailan lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Mula rito sa Darwin, Australia para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Chino Gaston. Pila na po ang humahabol magpagas sa ilang gas station bago ang taas presyo sa langis bukas. Aabot na po sa mahigit 10 piso ang iminahal ng gasolina simula noong Enero. Nakatutok si Darlene Kai. Hapon pa lang pero may pila na ng mga sasakyan sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Mayat-maya ang dating ng mga motoristang naghahabol makapagpagas bago humaba ang pila. Bukas kasi epektibo ang panibago na namang big-time oil price hike. 1 peso and 60 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 65 centavos naman ang dagdag per liter sa diesel, habang 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayaw na tuloy magkotse ni John Ver. Baka magmotor na lang po. Commute na lang po, makatipid. Kasi mahal talaga ng gas. Ramdam ang dagok sa mga tsuper. Mahirap para sa amin, peranggot ang kinikita namin. Sa taas pa yung mga langis, diesel. Sa taya ni John, 350 piso ang mawawala sa kita niya araw-araw dahil sa dagdag singil. Sobrang bigat po ng hanap buhay. Wala akong magagawa dito po ang hanap buhay namin. Instead na bibili kami ng 2 kilong bigas ngayong araw, bibili na lang ako ng 1 kilo. Base sa monitoring ng Department of Energy o DOE sa mga gasolinahan sa Metro Manila, 56 pesos and 25 centavos hanggang 77 pesos and 5 centavos ang kada litro ng gasolina. Naglalaro sa 52 pesos hanggang 82 pesos and 35 centavos ang kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, mas mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa international market dahil sa mga tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa mas mababang pandaigdigang supply ng langis. And then, nakaraang linggo din po, nagkaroon din po ng balita na merong pong magpo-fall na hurricane, particularly yung Beryl Hurricane sa northeast ng Mexico or southeast ng Texas. Base naman sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ika-4 na sunod na linggo na ito na may taas singil sa langis. Sa kabuuan, 10 pesos and 85 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina ngayong taon. 9 pesos and 5 centavos kada litro na ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Hindi pa raw hihiling ng dagdag pasayang transport group na Piston, pero isa raw itong pagsilid ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga ipoprotesta nila sa darating na State of the Nation address ng Pangulo. Dahil o basura yung mga matataas na mga buwis sa produktong petrolyo. Kasi kung hihingi tayo ng pamasahe, bagamat ito ay karapatan ng ating hanay, pero ipapasa natin yung bigat sa ating commuters. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang nawala ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pero posible pa ring ulanin ang ilang bahagi ng bansa gaya ng naranasan kanina at nitong weekend. Sa Abra, aakalain mong may malakas na bagyong nanalasa dahil sa tindi ng hangin at ulan. Sinabayan pa yan ng mayat-mayang pagkulog at pagkidlat. Nag-iwan din yan ng baha sa ilang kalsada at may ilang lugar ding nawala ng kuryente.
Mga kapuso, ingat po dahil ang ganyang katitinding ulan at hangin ay pwede pang maulit bukas. Easterlies ang pangunahing weather system na iirang ngayon sa bansa at posible magtuloy-tuloy na yan buong linggo ayon sa Pag-asa. Bukod dyan, asahan din ang masamang panahon kapag may localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may malalakas na ulan na sa umaga sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Halos buong bansa na ang makaranas ng mga pag-ulan sa pagsapit ng hapon at gabi. At mas matitindi at malawakan ang ulan, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Sa mga taga Metro Manila, magsisimulang tumaas ang tsansa ng ulan bandang tanghali at posibleng hanggang hapon o gabi sa ilang lungsod. Kasunod ng sagutan sa pagdinig sa lumobong budget ng ipinatatayong new Senate building, naghain ng ethics complaint si Senadora Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Jonathan Andal. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kabuang Kanaday. Ang mga patutsyadang ito ni Senador Alan Peter Cayetano ang basihan ni Senadora Nancy Binay ng paghahain ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Cayetano. Ayon kay Binay, nilabag ni Cayetano ang Sections 93 at 94 ng Senate Rules na ipinagbabawal ang unparliamentary acts and language. Lumabag din daw si Cayetano sa Code of Professional Responsibility and Accountability, Magna Carta for Women, Abuse of Rights, Slander, at conduct unbecoming of a public officer. Nagugat ang alitan ng dalawa ng magkasagutan sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts sa kinukustyong gastos sa pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig. We want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. Ang paghahain daw niya ng ethics complaint ay paraan niya para protektahan daw ang mga anak sa pambubuli. Gaya daw ng dinanas ng mga ito noong 2014 nang imbestigahan ng Senado ang kontrobersyal na Makati City Hall Building 2 na proyekto ng mga Binay. Kasama si Cayetano sa mga senador na nag-imbestiga rito. Ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala sira ulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata. Hindi ako papayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Matatandaang nauwi ito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan noong 2016 laban kina dating Vice President Jejomar Binay, dating Makati City Mayor Junjun Binay at Efren Canlas ng Hillmarks Construction Corporation na siyang kontraktor ng proyekto at mahigit 20 ibang opisyal at empleyado ng Makati City Hall. Ang kaso ay kaugnay sa umano'y overpriced na proyektong umabot sa 2.2 billion pesos. Nakabinbin pa rin ang kasong ito sa Sandigan Bayan hanggang ngayon. Ngayon, sa investigasyon naman sa new Senate building, nagtutuos sina Binay at Cayetano ang pinagtatalunan kung saan galing ang mahigit 23 billion pesos na halaga ng new Senate building na sinabi ni Senate President Cheese Escudero. Ang giit ni Binay, base sa tala ng DPWH na siyang nangangasiwa sa proyekto, nasa 21.7 billion pesos ang budget para sa new Senate building. Pero sabi ni Cayetano, kapag isinama ang halaga ng pagbili sa lupa, aabot ito sa 23.3 billion pesos. Giit ni Binay, hindi dapat isama ang gasto sa lupa dahil hindi naman daw ito sakop sa pondo ng DPWH. Sabi naman ni Cayetano, pwede rin niyang sampahan ng ethics complaint si Binay. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka in that manner. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, sa interview sinasabi na mali yung numbers, wala. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig, imbitado pa rin daw si Senator Binay, sabi ni Cayetano. Sabi naman ni Binay, dadalo siya ulit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kasama ang ilang detalye ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa mga tinalakay sa ginanap na 2+2 ministerial meeting sa bansa. Tinutukan yan live ni JP Soriano. JP.
At Emil, mga kapuso, matapos nga ang makasaysayang 2+2 ministerial meeting na yan, ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na sa pinakamataas na antas na ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa gitna po ito ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Bago ang 2+2 ministerial meetings ng Japan at Pilipinas, magkahiwalay munang nagpulong ang mga defense at foreign ministers ng Japan at Pilipinas. Tumagal ang pulong ng mahigit 2 oras. Marami sa mga detalye ng RAA pinlansya sa 2+2 meetings ngayon. Nobyembre pa noong 1 taon nang inumpisahan ang negosyasyon. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na ituloy at palakasin pa ang maritime at air domain awareness kasama ang mga like-minded countries. Ide-develop din ang defense capabilities at ang pag-promote sa interoperability ng AFP at ng Japan Self-Defense Forces sa pamamagitan ng mga exercises at kooperasyon sa pamamagitan ng defense equipments at bagong teknolohiya. Dahil sa RAA at 2+2 meetings, maituturing na raw na nasa pinakamataas na antas ang alyansa ngayon ng Japan at Pilipinas. The RAA brings our defense partnership to an unprecedented height. We also explored other measures to enhance and coordinate our defense and security policies. Si Japanese Defense Minister Kihara Minoru, tinawag na groundbreaking ang kasunduan, sabay garantiya sa mas malakas na suporta sa Pilipinas pagdating sa mga makabagong gamit gaya raw ng mga Japan-made air surveillance radars. Sabi rin ni Minister Kihara, labis na nababahala ang Japan sa mga paulit-ulit daw na aksyon ng China sa West Philippine Sea na delikado anya at labag sa international law. Si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko naman sinabing asahang titindi pa ang pagkakaisa ng Japan at Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng defense cooperation. Ayon kay Secretary Teodoro, pareho lang ito halos sa VFA na meron ang Pilipinas sa Amerika at Australia maliban sa ilang probisyon. Kabilang sa pareho ay kung sino ang may jurisdiction sa isang sundalo ng Japan Self-Defense Force man o sundalong Pilipino sakaling masangkot sa isang krimen sa Pilipinas man o sa Japan. Ayon sa RAA, batas ng bansa kung saan nangyari ang krimen ang paiiralin at siya rin ang may jurisdiksyon sa sundalo. It's just tailored to conform to the requirements of the domestic law of each country. That is the only difference. In essence, everything remains the same. It allows the interoperability between the armed forces of the Philippines and the Japanese Self-Defense Forces, both here and in Japan. Ang Japan, meron na ring RAA sa Australia at Britain. Dahil sa kasunduan, tinanong ang gobyerno ng Pilipinas kung posible rin bang magkaroon ang Japan at Pilipinas ng Mutual Defense Treaty at pagpapahintulot ng EDCA sites para sa Japan sa Pilipinas. Sabi ng DFA, wala pa ito sa usapan ngayon. I think whether we will need to expand it to cover other areas or not will really depend on how the situation. At Emil, mga kapuso, kabilang nga po sa mga napagkasunduan sa meeting na yan ay ang pangako ng Japan ng agarang pag-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ships sa Pilipinas na galing Japan na bahagi po ng tinatawag na ODA. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Another big win para kina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang pagkilalang natanggap nila sa 7th Entertainment Editor's Choice Awards. Kasabay niya ng pag-ulan ng papuri, excitement at million of views sa teaser ng bagong pelikula ni Marian. Makichika kay Aubrey Carampel. Please welcome our box office heroes, Dingdong Dantes and Marian Rivera. Pinarangalan bilang box office heroes sa the 7th Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa highest grossing film of all time na Rewind. Lahat ng to'y nangyari kasama ko aking mahal sa buhay, ang aking misis. Kaya very, very memorable po. Kaya
Maraming salamat po sa pagkilala. Hanggang nabubuhay kaming mag-asawa, lahat ng ito ay inaalay namin kay Lods. Hindi magiging posible ito kundi dahil sa kanya. Alden Richards and Julia Montes. Box Office Heroes awardees din sina Asia's multimedia star Alden Richards at Julia Montes for the blockbuster movie 5 Breakups and a Romance, na collaboration ng Cornerstone Studios, Myriad Entertainment at GMA Pictures. Hindi nakarating si Alden sa awards night dahil sa prior commitment. Pero present naman si Julia para tanggapin ang award na wagiring Best Actress. Hindi siya magiging the same kung hindi si Alden ang kasama ko, kung hindi si Direk Irene ang nagsulat at ang nagdirect. It's because of them also. So, it's a very wonderful experience. Best Supporting Actress naman si Gladys Reyes para sa pelikulang Apan. Binigyang pagkilala rin ng Eddies ang ilang veteran stars as icon awardees. Samantala, muling mapapanood sa big screen si Marian para sa 2024 Cinemalaya film na Balota, na official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Ang 15-second teaser na may mahigit 2 million views na sa X, pinag-uusapan dahil sa deglamorized look ni Marian. Marami rin ang naiintriga, lalo pat pag-amin ni Yanyan, legit ang kanyang pagkakaroon ng pasa at sugat. Very proud naman si Dong kay Yan. Doon pa lang sa mga picture na pinakita niya at saka sa short clips, alam kong magiging kakaibang Marian talaga. Ang mas mahalaga sa akin, yung feeling kasi niya na kinikwento niya sa akin tuwing umuwi siya. And as an artist, parati yung sinasabi that she feels very fulfilled. Wala talaga akong bukang bibig. Napaka-excited ako na ma-share ito sa inyo. At sabi ko nga, after kong magawa yung pelikula yun, yung pakiramdam ko na buong-buo yung pagkatao ko bilang artista. Ipalalabas ang pelikula sa Cinemalaya Film Festival sa August na nataon daw sa kanilang birthday month. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yun ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Pia. Salamat, Iya. Yan ang mga Iya pala. Ganun na. Thank you, Salamat Bandita. din sa iyo, Pia. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Subangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.